Matapos ang matagumpay na laban nitong si Janriel Casimero kontra dito kay Filipos Ngetembua noong nakaraang linggo, ay ngayon pa lang ay inaabangan na ng kanyang mga boxing fans kung kaninong ulo na naman ba ang susunod na paliliparin nitong si Cuadro Alas. Siyempre, una na nga dyan sa listahan ang pinakagusto natin na kanyang makalaban. Walang iba kundi itong halimaw ng Japan na Uya the Monster Inoue, na ilang taon na ring umiiwas dahil sa takot umano na lumaban dito kay Janriel Casimero. Pero tila malabo pa sa sabaw ng pusit na maglaban sila ngayong taon. Dahil mayroon ng nakatakdang laban ang halimaw na Hapon kontra naman dito sa isa pang kampiyon ng Super Bantamweight Division na si Stephen Fulton. At kung sino man ang mananalo sa laban na yan, ay andyan na nakaabang ang isa pa nating kababayan, ang bagong Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales, para paglabanan ng pagiging undisputed champion sa Super Bantamweight Division. Kaya mukhang malabo pa talaga na makakalaban na agad itong si Casimero para sa pandaigdigang kampiyonato sa taong ito. At ayon na rin mismo sa promoter nito na si Masayuki Ito, ay lalaban pa rin naman itong si Casimero kontra sa mga high profile na boksingero. At narito ang listahan ng ilan sa mga bigating pangalan na posibleng makalaban itong angas ng Pinas. Andito sina Raiz Alim, Luis Pantera Neri, Tomoki Kameda at marami pang iba. Ang mga boksingerong ito ay ang mga kasalukuyang top contenders ng Super Bantam. Maliban dito kay Raiz Alim, itong si Neri at Kameda ay mga former world champions. Pero unahin na muna natin pag-usapan itong si Raiz Alim. Gaano nga ba ito kagaling? May tulog nga ba talaga dito itong si Janriel Casimero? Pero bago yan, don't forget to like and subscribe sana mga sir. Salamat. Si Raiz Alim ay ang kasalukuyang number 2 contender ng WBO, number 4 ng WBC, number 5 ng IBF, at number 7 naman ng WBA. Nitong nakaraan lang ay siya ang napapabalitang makakalaban na sana nitong si Cuadro Alas. Yun nga lang ay hindi na naman ito natuloy dahil hindi ata nagkasundo sa presyo ng laban. Mayroon itong kasalukuyang kartada na 20 wins, 0 loss at may kasamang 12 knockouts. Sa edad niya ngayon na 32 ay hindi pa ito napapalaban sa isang pandaigdigang kampiyonato. Sinasabi kasi ng iba na iniiwasan talaga siya na makalaban ng mga world champion sa kanyang divisyon. Dahil na rin siguro sa taglay na lakas ng kanyang mga kamao. Kaya ngayon ay atin munang panoorin ang kanyang mga knockout highlights at ating alamin kung dapat nga ba talagang katakutan itong binansagang The Beast na si Raiz Alim. The Beast Alim! Alim has a couple of lefties as a professional, going downstairs to the box. And then Bates, in his next outing, how much Bones Adams, former world champion, has instilled in his career. And there, Bang, right there, little left hook to the body. check yourself at all times, they might come at us. Themselves in line for a title shot. Now, that was back 2 weeks ago. And Stephen Fulton, Ted Williams got elevated to the matchup. You have essentially Rogan or Hurt to the hand. But I'm waiting for Bates to throw that right here. Minute left here in the 10th. Very curious to see if they allow Marcus Bates to continue. This is a one-sided affair. At para naman makataya kayo sa mga paparating na mga bigating laban dito sa boxing at sa iba pang sports, ay gamitin lang ang 1xBet, ang isa sa pinakasikat at lehitimong online betting platform ngayon dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Upang makapagrehistro ay i-click lang ang link na nakapin sa ating comment section at i-type nyo lang ang ating promo code na 1xBoxing. At nang sa ganun ay makakuha kayo
ng up to 7,000 pesos na bonus sa una mong deposito. Kung magkano ang amount na dineposit nyo, ay ganun din ang amount na makukuha ninyo. At nakalagay na rin sa ibaba ang link ng ating video tutorial. Right then, goal. Left hook. Good jab. Pontiac is here on the call with you tonight. With a nice little jump jab. And referee Ray Corona said he touched the mat there. Another big left hook, and now a lead rocked from a left hook. Pontiac with for his moment. There's another overhand right that are shots that are going to score in the judge's eyes. Another uppercut back to the body. Ali has continued to put himself in, and there's a huge left hook that stunned Pontiac. Another right hand. Pontiac taking massive damage. Final 15 seconds of the fight. Pontiac may be going, trying to survive, tying up a lead. 5 seconds remain. It may be too little too late, but a lead ending with a statement. All three in favor of the winner and still undefeated, Rais the Beast Ali.